Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, umatras na BBM at Rimulya. Hala, nabahag na ang buntot. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa vlog na ito. So yan mga karibin natin, pa-subscribe naman po at pa-like ng video ito. Maraming salamat po. At eto nga po no, bago po natin i-play yung ating main video, eto, pasadahan po muna natin itong sinasabi dito sa Abante News Online. Nako, BCG or BGC Boys, kumambyo sa flood control scam. Ayan mga kaubayan. Ibig sabihin po mga karibin natin, tulad po ni Alcantara, tulad po ni Alcantara, binawi na rin po ng BCG Boys ang kanilang sinumpaang salaysay mga kababayan. Diba? So, itong si Bryce at yung kanyang mga kasamahan, or itong isa, nakalimutan ko lang pangalan nito ng mga karibin natin. Pero yung BCG Boys, no, bakit binawi nila yung kanilang sinumpaang salaysay? Diba? Si Alcantara, bakit din binawi? Nagbagong taon lang, bagong pagdedesisyon sa buhay na ang kanilang mga ginawa. Nakakapagtaka ito. Buti sana kung isa lang. Baka mamaya mga kababayan, bukas makalawa, diskaya naman po ang bumawi sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Diba? Ano po ang nangyayari? Bakit niyo po binawi yung kanilang unang sinumpaang salaysay? Diba? Ibig sabihin, may bago na naman po silang affidavit, mga kababayan. Aba, kung ganyan po ang gagawin ninyo, mahirap na po ninyong paniwalain ang taong bayan. Pinaglalaroan niyo lang po ang taong bayan. Ang dapat po sa inyo ay makulong. Diba? Bakit pa bago-bago? What are the reasons, no? May rason yan kung bakit nagbago sila ng bakit nila binawi yung kanilang affidavit, di ba? Yung kanilang unang sinumpaang salaysay. Bakit ninyo binawi? Hindi ba totoo yun? So from the start mga kababayan, nagsisinungaling kayo? Yun ba ang ibig sabihin nito? Nako po. Ang komento po ng ating mga kababayan, sabi po nila baka kinausap ng mga ito. Diba? Baka may bago na naman po silang script patungkol po dito sa mga investigasyong ito. Binawi po nila, ganito kasi ang nangyayari ngayon Yung si Alcantara, yung BCG Boys, binawi po yung kanilang sinumpaang salaysay. Tapos ito naman po si Rimulya, no, ay wala nang taning, no, sa pagpapanagot ng mga involved dito sa flood control scam na ito. Wala na po siyang deadline. Tapos eto naman pong House of Representatives, suspended po ang kanilang Enfracom investigation, okay? Yung kanilang committee na Enfracom, okay? Ay suspended muna. Tapos dito naman po sa Senado, magbabalik ang Blue Ribbon Committee ni Lacson. So, sino po ang iimbestigahan niya yung ni Lacson? Ito pong mga na bumawi, no? Sa kanilang mga naunang affidavit, mga kababayan. Si Alcantara, yung BCG Boys. Malamang sa malamang, ang matitira na lang po dito na kanila pong, eto, opinion lang po natin to Baka po kasi, mangyari, ganito na lang. Wala nang iba na idadawit nila kung di Duterte na naman. Diba? Yung po ang nakikita natin Duterte na naman po ito. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito sa pangyayaring ito, BBM at Boying Rimulya, nabahag na ang buntot. Aba, bakit kaya? Eto, pakinggan po natin to.
Napanood niyo po ba yun pong press con ni Ombudsman Boying Remulla kahapon? Kasi hindi ko alam kung ako lang nakapansin. Parang tila, ano ba, nagbago ba yung tono niya? Kasi parang nung December, sinasabi nila, meron pa siyang binigay na petsa nung una, meron ng mga makukulong, meron ng mga kakasuhan. Sa pahayag kahapon ng ombudsman, ang sinasabi na niya, hindi na siya magbibigay ng timeline sa paghahain ng kaso and even dun sa pagpapakulong sa mga sangkot dito po sa flood control scandal. Anong reaksyon niyo po dito? Ayan, siyempre, pinapahayag natin ang ating galit at dismaya, no, sa nangyayari na pinangako nila, natatandaan po, December 15, may Mhm. makukulong raw na big fish. May mga lalabas sa bagong warrant of arrest. Pero wala. No? Ang closest to a big fish that we have is Vizcaya. Pero bukod doon, senador, kongresista, walang major na nakasuhan at o nakulong. Ang congressman lang na nakasuhan ay si Saldico, pero yun pang nasa ibang bansa, di ba? So sa tingin ko ay napansin nating lahat nga, no, yung medyo pagbabago ng tono. Siguro in-anticipate din kasi nila na after ng Christmas season, magkakaroon ng kaunting tulog o lull. Siyempre, nag-focus ang mga tao sa celebration, Pasko, reunions, etc. So ngayon January, parang ano pa lang, magre-recover pa lang tayo ulit sa mga nangyari nung December, di ba? So kaya maganda itong nangyayari ngayon na gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan, ano, na tuloy ang laban. Kasi parang nananamlay ang gobyerno doon sa laban sa korupsyon, tayo dapat ang talagang patuloy na mga lampag. No? Kaugnay niyan, sa tingin natin, tiyak na magkakaroon ng malaking rally ulit sa February 25. Kasi ika-apat na pong anibersaryo ito ng EDSA 1. At pagpapaalala ito ulit sa taong bayan at sa gobyerno. Ano ang kapangyarihan ng mga mamamayan kapag nagsama-sama? May magagawa. May pwedeng baguhin sa lipunan pag nagsama-sama tayo. So yun po ang focus natin sa ngayon, kasabay pa ng siyempre ay pagpapalakas sa inabot na natin. So kinakausap natin iba't ibang grupo, iba't ibang organisasyon, nasa process tayo ng consolidation para eventually sa February 25, hopefully, sama-sama ang lahat ng grupo. So yun po ang ginagawa natin ngayon. At yung ilan sa ating mga kasama sa Kilusang Bayan kontra Coracout, I think ay naghahanda na rin para sa posibleng filing ng impeachment case kay VP Sara Duterte kasi nung nakaraang taon, naunsiyami yun, definitely this year, sigurado matutuloy ulit yan. At Biglang nasingit, ano? Biglang nasingit yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, si Boying Remulla, no? O, bakit daw umatras na bahag ang buntot? Eh bakit naman napunta bigla kay Vice President Sara Duterte? Nako po. pinag-aaralan din ang posibilidad na kung may sapat na ebidensyang matitipon ng posibleng koneksyon ng palasyo sa flood control scam, pwede rin na magkaroon ng impeachment case laban sa ating president. Okay, so dalawang bagay na po ito. Sure Ball Feb 25, there's going to be a big rally happening in time for the dito nga po sa pagdiriwang ng EDSA. Pero hindi pa sigurado, nakikipag-usap pa po kayo sa iba't ibang grupo kung isang venue na lamang po ito. And then yung sinasabi nyo rin kanina, posible na yung talagang filing ng impeachment case against VP Sara, pero nangangalap na rin po kayo ngayon ng mga ebidensya dito sa flood control scandal. Kung makikita talagang may kaugnayan sa Pangulong Marcos Jr., maghahain din po kayo kasama ang iba pang grupo ng impeachment dito po kay President Marcos Jr. Tama po ba yon? Open po tayo sa ganoong posibilidad kasi nakita natin no, maraming undersecretary at cabinet secretary mismo ay tila isinangkot ng mga resource persons sa mga sinasabing may kinalaman din dito sa flood control, mga malalapit sa presidente sa palasyo at tumanggap rin si President Marcos ng campaign donations from contractors. So pinag-aaralan natin lahat ng available na datos at umaasa tayo na magkakaroon pa ng mga future whistleblowers, may mga lalabas pang ebidensya. Basta tuloy-tuloy na mapalawak at mapalalim ang investigasyon. Kaya yun nga ang panawagan natin sa ombudsman at iba pang ahensya. Seryosohin nila yung trabaho nila, di ba? No sacred cows, wala dapat santuhin ang investigasyon. Kasi parang nagkalimutan noong December, ngayon,
hindi pwede yan. So kaya yun rin ang gusto natin mangyari sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy natin pag-usapan, tuloy-tuloy tayo mag-usap-usap, magpalakas, magparami para sa Feb 25 at lagpas pa. Siguradong ipapangalampag natin ito na wakasan na ang sistema ng mga corrupt na political dynasty. Oo. Prof. David, saan yung magiging venue natin since anniversary yan ng EDSA? Sa EDSA po ba yan or sa Luneta? Sa ngayon, wala pang definite na napag-uusapan pero malaki ang posibilidad na may program sa EDSA, most probably. Pero siguro open din sa possibility na kung sa Metro Manila, pwede kasi ang mangyari, di ba? Pwedeng umaga may pagtitipon din sa Luneta kasi hindi naman lahat nakakapunta sa EDSA, pero magsasama-sama sa hapon sa EDSA. Yun yung isang possibility. Pero ang isa ring tiyak, yung pong mga nasa iba-ibang probinsya na hindi naman makakapunta talaga sa Metro Manila, talagang nagpapalakas din po ang iba't ibang mga anti-corruption groups. We are in coordination with them sa iba-ibang lugar para magkaroon din ng mga major protests or rallies sa iba-ibang lugar sa Pilipinas sa araw na yon. So magiging pambansang araw ng protesta laban sa korupsyon ulit itong 40th anniversary ng EDSA People Power 1 sa February 25. Professor, I would like to respectfully remind you of what happened itong pinakahuling inyong supposed to be rally sa Luneta, ha? Na kayo'y na-dribble ng city government at ng Luneta Parks Development Authority. Ako, I suggest, bukas pa, Monday pa lang, mag-apply na kayo ng permit doon sa parks development na ito. Kasi nung panahon na naandoon kayo, hindi kayo nakapag-set up ng stage kasi dinribble kayo nitong si Cesar Chavez ng Office of the Mayor, pati nitong pinaasa lang kayo, wala naman kayong papel, kaya may katwiran sila na itaboy kayo sa liwasan. So ang akin lang dito, siguro naman alam nyo na ang inyong leksyon, kung hindi sila papayag, hanap tayo ng isang venue na pwede. Otherwise, wala, mapufrustrate lang yung mga pumunta doon na siraan ng loob eh. Yun ang akin Tama lang po. paalala sa inyo, Professor. Salamat po sa paalala at as soon as possible po, ipa-file natin ang mga necessary paperwork para matiyak na mas maaga ang coordination at mas matiyak na maaga ring malalaman yung actual na venue. Huwag na kayo padadala sa mga mambobola. Eto na ngayon, ulit Oo. si Chacha. Tsaka ako another concern, Prof. David, pangatlo na po ito yung pinakamalaki nangyari nung una before yung hindi po kayo napayagan dyan sa Luneta na makapag-set up. Hindi po ba posible na talagang isa lang yung venue para di na rin po magkaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan na pupunta sa rally at para mapakita rin po natin dito sa mga nakaupo sa pwesto na sangkot dito sa flood control scandal na nagkakaisa tayo kasi kung dalawa na naman ulit yung venue napaghahalataan pangatlong rally na hindi pa rin tayo united. Definitely, seryoso nating pag-uusapan ito at tuloy-tuloy yung pakipag-usap natin sa iba't ibang grupo. Isang posibilidad din yun na talagang isang malaking aktibidad lang sa Metro Manila na magsasama-sama ang lahat ng grupo. Pero kung sakaling ang mangyari nga, meron na umaga, merong hapon, basta yung isa doon, siguro dapat tiyakin na nandoon represented lahat ng grupo, both the Luneta and EDSA groups na dating magkahiwalay. Oo. So yun ang pinapangako natin na we will do everything para matiyak na may united action sa Metro Manila sa araw na yan, sa February 25. Oo, kasi parang So yan mga karibin natin, ilan pa po bang rally, no? Ilan pang protesta ang magaganap dito sa Pilipinas para lang po magkaroon ng katarungan, no? Ang ating bayan, no? Lalo na sa kaban ng bayan, mga kabayan. Or ganito na lang, ilang protesta pa, ilang rally pa ba ang dapat natin gawin, mga kabayan? Para lang, sabi nga ni Father, bumaba. No? Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Father, no? Pero Catholic priest po siya, mga kabayan. Sabi niya po, itong mga kahit klarong-klaro na, ng mga ebidensya, nandyan pa rin sa mga pwesto, ayaw bumaba, mga kababayan. No? Kahit nagninegatibo na nga ang kanilang mga trust and approval ratings,
nandyan pa rin. Kapit tuko pa rin mga kababayan, ano? Kapit tuko pa rin sa kanilang mga pwesto. Bakit nga ba? 'Di ba? Dahil ba madaling yumaman kapag ikaw ay empleyado ng gobyerno? I mean, you are a public officer. Ha? Ikaw ay opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Ha? Kaya pala no? Kaya pala sa ibang bansa o sa ibang lugar sa Pilipinas, nagugurguran para lang po makaupo, di ba? Totoo, may mga lugar po sa Pilipinas na nagugurguran po mga kababayan para lang makaupo sa posisyon. Kaya naman pala, ganito pala ang sistema. Dito pala. Sabi nga ng iba, hindi mo na kailangan, di ba? Mag-aral ng 4-year course, ng 5-year course, no? Hindi mo na kailangan maging engineer. Pero ngayon, kailangan mo maging engineer para makapasok sa DPWH, ha? Pero what I'm trying to point out, para ka maging opisyal ng gobyerno, tumakbo ka lang, ha? Nasa Comelec po ang link, mga kababayan. Para ka maging opisyal ng gobyerno, para ka makapangurakot, mga kababayan, nasa Comelec po ang link. Pumunta na po kayo. Okay? Grabe. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.